Welcome po mga kakuya sa ating talakay ngayon. Ako yung lingkod, Jonathan TV Mix Vlogs po mga kakuya, nagbabalik. No? So, good evening po sa ating lahat po mga kakuya. Good evening po mga kakuya sa ating tabing talakayan ngayon. No? So, Happy Father's Day sa ating lahat po mga kakuya. Bukas mag-celebrate po tayo ng Happy Father's Day. Happy Father's Day po sa ating lahat po mga kakuya, lalo po sa ating mga tatay. No? So, Happy Father's Day po sa ating lahat po mga kakuya. So ngayon, ang ating topic natin po today po mga kakuya, ayon po sa ating talakayan ngayon, ayon sa mga anti-Catholics na talagang bawal daw talaga tawagin ang mga kaparian na fathers po mga kakuya. So ito yung ating tatalakayan po mga kakuya sa araw ito. Nakakalungkot lang dahil ang mga anti-Catholics kulang talaga po sa kaalaman po mga kakuya. No? So yan ang ating tatalakayin po mga kuya sa araw na ito na ibubuking natin sila po mga kuya. Kung paano ba o tuturuan natin sila kung paano ba unawain ang isang Bible verse o talata po mga kakuya. Ito po yung tinatawag po mga kakuya na historical critical question. So gamitan natin po mga kakuya. Ito yung nakukuha ko po mga kakuya dahil doon tayo ay nag-aaral sa Space Sower Paris Evangelization School. So ito naman igagamitin natin mga kuya dito sa ating talakayan sa araw na ito po mga kakuya. No? So ano ba yung historical critical question? So paano ba natin malalaman po mga kuya na mali ang mga anti-Catholics po mga kuya? Ang ginamit ang Matthew 23 verse 9 po chapter 23 verse 9 po mga kakuya. No? So ito po mga kuya para mas maintindihan natin mga kakuya na mali, no? Self-interpretasyon sa Biblia po mga kuya. Hindi mo pwede basahin ang Matthew 23 verse 9 na i-apply mo siya doon sa ating mga kaparian ngayon po mga kakuya. No? So ano ba yung historical critical questions po mga kakuya? No, so una, sino ang sumulat, no? Ang ikalawa, bakit niya ito isinulat? Ng ikatlo, no, ang ikatlo po mga kuya, ano ba ang estado noon o sino ang audience po mga kakuya? No? So yan po ang talakayan po mga kuya na sa araw na ito na talagang ibubuking natin po mga kakuya ang ating mga kaibayo sa pananampalataya. No? So shout out sa ating lahat po mga kuya. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay o sa pagtangkilik sa ating channel po mga kakuya. No? So bakit ba ginagamitan po natin mga kakuya? Historical critical question po mga kakuya. Itong Matthew 23 verse 9 po mga kakuya. No? So bakit? Para hindi po tayo ma-out of context dahil ang ginagamit ito mga anti-Catholics dahil nag-self-interpret sila, basahin nila ang Matthew 23 verse 9 at ipapahid nila dito sa ating kaparian. Kaya nangyayari po mga kakuya, ay salamat Irene, no? Salamat, shout out po sa iyo sa Sister Irene. No? So ngayon, gagamitan natin ngayon po mga kuya, sino ba ang sumulat itong Matthew 23 verse 9? Kaya napakaganda kapag umatin po kayo mga kuya. No, Happy Father's Day, bro. Happy Father's Day, Ronel. No, gano'n yung shout out po sa iyo, bro. No, so Happy Father's Day. Celebrate po tayo po mga kuya. So sino ba ang sumulat itong Matthew 23 verse 9 para hindi po tayo madinggoy sa mga self-interpretasyon sa mga anti-Catholics po mga kakuya? No, sino ang simulat ayon sa tradisyon ng ating simbahang Katoliko? Ang akda ay si Matthew, no? Si Matthew Apostol, no? Si Matthew. Sa buting pag-aaral ang Ebanghelyo ni Matthew ay inuugnay sa isang Kristiyanong namumulat, no, sa tradisyong na nakapaligid sa mga apostol. Tandaan po natin, no, si Apostol Matthew po mga kakuya ang sumulat nito po mga kakuya. So ang tanong, bakit niya ito isinulat? So gagamitan nga itong ang gamit po mga kakuya. Ito yung tinatawag na history critical question po mga kakuya. Ito yung tricky questions po mga kakuya na hindi tayo maliligaw kapag ginagamitan natin Matthew 23 verse 9 po mga kakuya para hindi na tayo maligaw. Para dito natin ibubunyag kung bakit ang mga anti-Catholics na hindi talaga marunong sa Biblia. No, kapag ang Kristiyano lang ang nag-aaral ng Biblia at umaattend sa mga seminar at talaga malalaman mo mga anti-Catholics, no, lalo na mga Iglesia ni Cristo, mga MCGI, lahat ng mga anti-Catholics, dito nyo malalaman na kulang sila sa kaalaman patungkol po sa Biblia po mga kakuya. So ang ikalawang tanong, no, na unang tanong, sinong sumulat? No, si Matthew, the Apostles po mga kuya. Ikalawa, bakit niya ito isinulat? Yan ang malaking tanong po mga kuya. No, so upang ipakita na si Jesus ang Mesiyas, kaya ito yung bakit niya sinulat ito. Na ipakita niya na si Jesus ang Mesiyas at ipaliwanag ang tamang buhay
at pananampalataya na mga tagasunod niya. Kaya nga ito yung purpose ni Matthew na ipakilala niya na si Kristo ang tunay na Mesaya, no, na nabuhay sa pananampalataya ng mga tagasunod niya, yung tagasunod na followers of Christ, tagasunod ni Kristo. Kaya nga sa Matthew 23, isinulat ito upang babalaan ang mga alagad laban sa pagmamataas ng mga leaders sa tinatawag na relihiyoso po, mga kakuya. Unang niya, bakit niya isinulat yan? No? Ikalawa, ipakita ang pagkakaiba ng tunay na paglilingkod at paghahanap ng karangalan po, mga kakuya. Ikatlo, ituro na ang Diyos ang pinakamataas na Ama at pinagbulan ng autoridad po, mga kakuya. Kaya nga ito yung purpose na bakit niya ito isinulat, no? Na talaga si Matthew, bakit niya isinulat? Una, ulitin ko, babalaan ang mga alagad laban sa pagmataas ng mga leaders na relihiyoso. Yung mataas ba? Magmamataas. Ikalawa, ipakita na ang pagkakaiba ng tunay ng paglilingkod at paghahanap ng karangalan. Ikatlo, ituro na ang Diyos ang pinakamataas na Ama at pinagbulan ng autoridad po, mga kakuya. No? So talagang yan po yan ang dahilan kung bakit isinulat ni Apostol Matthew po, mga kakuya. No? So, ikatlo. Ano bang ikatlo? Itong ikatlo po ba? Napaka-importante rin to. Kaya nga ginagamitan natin ng the key, three questions, no? Ito yung tawag nga na historical critical question po, mga kakuya. Ayon po yan sa CCC, sa 110 at dito sa ating Catechism of the Catholic Church, paragraph 110 po, mga kuya. Ito lang talagang tinuturo sa atin na tandaan bago tayo interpret sa Biblia. Tandaan natin, history, critical question. Itong tatlong question na sino nagsulat, bakit ay sinulat, ano ang estado noon o kalagayan o sino ang audience. Yan ang pinaka-importanting tatlo nito para hindi tayo ma-out of context. Ngayon, mamaya, pag napaliwanag natin ito, ikumpara din natin ang mga anti-Catholics. Itong mga anti-Catholics, kapag mayroon ka nito, nalalaman mo ito, kahit anong Bible verse ibabato sa iyo, kapag itong tatlong ito gagamitan mo, mabubuking po sila, mga kakuya. Mabubuking po sila, mga kakuya. Kaya nga itong mga anti-Catholics, kulang talaga sa kaalaman patungkol po, mga kakuya, sa Biblia. Basa lang sila ng basa at talagang ipapataw nila doon sa, kung makita na may sinabi na bawal tawaging Ama. Tapos nakatawag, fathers ang tawag natin sa mga pare, bawal kayo matawag. Yan ang mga self-interpret. Kaya wala silang historic critical question po, mga kakuya. Kaya nga, ang nangyayari ay mga fallacy. No, mamaya tatanungin din natin at tatalakayin din natin anong mga fallacy ang nangyayari kapag litra, words for words o litra por litra po, mga kuya, ang kanilang binabasihan. Pero tayo, tinuturuan tayo ng simbahan na tingnan talaga, no? Ang una, sino nagsulat, bakit niya sinulat, ano ang estado noon, bakit niya sinulat, o sino ang audience, sino ang kausap ng author, no? Yan ang tatlo na yan. Kaya sinasabi ko mga paulit-ulit mga kakuya, ito yung tinatawag na history critical question po, mga kakuya. Kapag mayroon kanyan, hindi talaga tayo maliligaw. Kaya kapag ang mga anti-Catholics, kahit anong bato ng Bible verse yan, kapag yan ang tatlong pundasyon natin, kasi turo din natin ang inasimbahan, ayon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 110, yan talaga ang pangunahing batayan natin po, mga kakuya, lalo na po sa ating mga Katoliko, no? So, para hindi po tayo maligaw. So, ang ikatlo, ano ang estado noon o kalagayan? No? Sino ang audience, sino ang kausap ng author? Para hindi po tayo maligaw po, mga kuya. Kaya iniisa-isa natin ito kasi nga itong mga anti-Catholics, basa lang kasi sila ng basa na hindi naman inuunawa kung ano ang context, no? Tayo mga Katoliko, hinahanap tayo, ano bang context nito? Bakit niya sinabi ito, no? Bakit niya sinulat, no? At ano ang dahilan, bakit niya sinulat? Anong estado noon? Sinong audience? Sinong kausap ng author? Kaya napakahalaga po ito, mga kakuya. So ikatlo, anong estado noon o kalagayan noon? No? Sinong audience, no? Unang siglo, may tensyon sa pagitan ng tagasunod ni Jesus at ilang grupong Hudiyo matapos ang pag-unlad ng unang Kristyanismo, no? Ikalawa, mahalaga ang karangalan, titulo at posisyon sa lipunan noon. Mahalaga, no? So tandaan natin po, mga kuya, sa panahon ni Kristo, no, mahalaga ang titulo at posisyon, no, sa lipunan noon. Kaya nga
Iyan ang ikalawa. Ikatlo, ang mga eskriba at paresiyo ay mga taong may kaalaman sa batas, no, ng Diyos, pero pinuna ni Jesus ang ilan sa kanila dahil sa maling paggamit ng kanilang posisyon. Ito na. Oh. Ito na yung bakit po mga kuya na ang tandaan natin sa panahon ni Jesus mahalaga ang karangalan, titulo at posisyon sa lipunan noon. So ang panghuli, sino ang audience? Sino ba ang kausap dito ng author, no? Yung sumulat. Sino bang kausap ni Kristo dito? Sino ang audience ng pinatungkulan itong sa Matthew 23 verse 9 po mga kuya? Ang pangunahing kausap ni Kristo, una, mga alagad ni Jesus. No, mga apostol, mga alagad niya. Ikalawa, mga unang Kristiyano noon na sa komunidad na pamilyar sa kulturang Hodyo. Yan po ang kausap o audience o nakinig kay Jesus nung nagtuturo pa si Kristo po mga kuya. So ang mensahe niya, ito yung mensahe niya po mga kuya. Huwag gawing kapalit ng Diyos ang sinumang tao dahil ang tunay na pinagmulan ng autoridad at buhay ay ang Diyos po mga kakuya. So, napaliwanag sino nagsulat? Si Matthew, Apostol na Matthew, no? Bakit niya sinulat? Dahil gusto niyang iparating na ang tunay na Mesiyas ay si Kristo, no? Para babalaan ang mga alagad laban sa pagmamataas ng mga leader o religyoso. Ikalawa, ipakita na pagkakaiba ng tunay na paglilingkod at paghahanap ng karangalan. Ay ikatlo, ituro na ang Diyos ang pinakamataas na Ama at pinagmulan ng autoridad. Kaya nga bakit niya sinulat? Ito yung bakit isinulat ni Matthew. Yan ang dahilan bakit niya isinulat. Ngayon, ang estado noon, bakit ang kalagayan noon? Dahil ang unang kalagayan noon, anong estado noon? Dahil sa panahon ni Kristo, mahalaga ang karangalan, titulo at posisyon sa lipunan noon sa panahon ni Kristo. Kaya nga ang mga eskriba at paresiyo, ang mga taong may kaalaman sa batas, no, ng Diyos. Pero pinuna ni Jesus ang ilan sa kanila dahil sa maling paggamit ng kanilang posisyon. Kaya nga bakit nasabi ni Kristo yan? So mamaya pa isa-isahin po natin yan po mga kakuya. Kaya napaliwanag na natin ang Matthew 23 verse 9 po mga kakuya, no? So ibig sabihin patungkol po ito sa mga alagad, sinong kausap, anong estado noon? No, ang estado noon, ang mahalaga noon ay ang karangalan, posisyon, no, at titulo. Kaya yun sa panahon ni Kristo. Kaya nga ginagamit ang titulo ng mga paresiyo para ipagmataas nila sarili. Tapos gumagamit pa sila ng ama o guro po mga kuya. Kaya sabi ni Kristo, kini-question niya. Kaya bakit niya Kristo? Mamaya po mga kuya, isa-isahin natin. Ngayon, gumamit tayo ng sino nagsulat, bakit niya sinulat, no, anong estado noon, no, bakit niya sinulat o sinong audience. Ngayon, dito naman tayo sa mga anti-Catholics, no? Kasi itong mga anti-Catholics talaga, banat lang kasi sila ng banat na hindi talaga nila lubos na umunawaan ang isang Bible context, no? Yung Matthew 23 verse 9, napakaganda ito po mga kung hanapin mo ng context. Kaso nga lang, itong mga anti-Catholics, banat lang sila ng banat. So sa kababanat nila po mga kuya, anong nangyayari? Nagdudulot ito ng palasyos po mga kuya, no? So anong una? Sinabi ni Jesus sa Matthew 23 verse 9 na huwag tawaging ama ang sinuman, kaya mali ang Katoliko dahil tinawag nilang fathers ang mga pari. Yan na. Kung gagamitan po natin ng logic po mga kakuya, maaring may ilang po sa posibleng palasi. Depende sa paraan ng pagkapangangatwiran. So, ang pangatwiran nila mga anti-Catholics, talaga ipapahid nila talaga sa mga ating kaparian. So, kung gagamitan na ng logic, talagang yan naman talaga ang doktrina nila. Kaya nga, marami ang naligaw dahil sa talatang ito. No? Sa mga nominal Catholic, bakit may nabasa? Bakit kayo mga Katoliko, tawag na fathers, bawal man pala ayon sa Matthew 23 verse 9. Tingnan mo. Kaya nga ang iba, lumilipat na lang. Nalungkot po ako mga kuya. Unang palase, anong palase dito? Kapag words for words ang ating gagamitin. Kasi words for words, nabasa. Bawal tawaging fathers ang mga pari, nabasa, words for words . So anong policy ang mangyari? Ito yung tinatawag na policy of equivocation.
no? Fallacy of equivocation. Ano bang ibig sabihin ng fallacy of equivocation? Pagbabago ng kahulugan ng salita, no? Ginagamit ang salitang ama na parang iisa lang ang kahulugan. Yan pong ibig sabihin ng fallacy of equivocation, no? No, so pero sa Biblia may iba't ibang paggamit. Ibig sabihin po mga kuya ba, ama bilang Diyos Ama, ama bilang magulang, ang ikatlo ama bilang ninuno o gabay sa pananampalataya. Yan pong ibig sabihin po mga kuya, no? So ang fallacy of equivocation po mga kuya, pagbabago ng kahulugan salita, ginagamit ang salitang ama na para pang iisa lang ang kahulugan. Yan pong ibig sabihin ng fallacy of equivocation po mga kakuya, no? So, sa Biblia, may tinatawag na Diyos Ama. Oh, bilang magulang, tinatawag dito ng, ano ba tawag sa mga magulang nila? Uncle? Kalukuhan talaga itong mga antay-katulad. Minsan, natatawa ako. Ano ba tawag sa tatay mo? Dudoy o tiyo o ano ba? Nga ganito, fallacy, ang equivocation po mga kakuya, ang mangyayari kapag words for words ang ating titingnan, no? So, ikatlo, ama bilang ninuno, no? Bilang gabay o spiritual na spiritual fathers po mga kakuya. Saan natin mabasa yan? Sa Roma chapter 4 verse 16 at 1 Corinto chapter 4 verse 15 po mga kakuya. Yan po ang mga Roma sa mga ama na tinatawag na spiritual father po mga kakuya. Ikalawa, ano ba yung konteksto, ano ba yung fallacy kapag ginagamitan po natin mga kakuya ng ginagamitan po natin po mga kakuya na words for words po, litra por litra talaga ko, no? May nabasa nga, bawal na tawagin ama, litra por litra, oh. Ang nangyayari po mga kakuya, ikalawa, konteksto may, itong fallacy of konteksto may mga kakuya. Anong ibig sabihin ng fallacy of konteksto may? Pagkuha ng talata sa labas ng konteksto. Ano bang ibig sabihin ito? Kinuha ang Matthew 23 verse 9 nang hiwalay sa buong Matthew 23 verse 23, kung saan kasama ang babala ni Jesus laban sa panghahangad ng titulo, karangalan, at kapangyarihan. Ayon po yan sa Matthew chapter 23, verse 5 hanggang 10 po, mga kakuya. Ulitin ko, ang fallacy of konteksto may pagkuha ng talata sa labas ng konteksto. Sa labas ba ng konteksto ba? Kinuha ang Matthew 23 verse 9 nang hiwalay sa buong Matthew chapter 23, kung saan kasama ang babala ni Jesus laban sa paghahangad ng titulo, paghahangad ba ng titulo, karangalan at kapangyarihan. Kaya nga, ang mga ang apostol ni Kristo, tinuturuan talaga kung paano ba sila mag-serve, no? Sa Diyos o sa tao o sa tinatawag na bayan ng Diyos po, mga kakuya. Kailangan talaga may kumbabang. Kaya nga ang Katoliko, pagdating ng Kwaresma, mayroon dong paghuhukas ng paa sa mga apostol. Yan ay tanda ng kumpabaang loob, no? Kaya isa yan sa tinuturo ni Kristo po mga kuya sa kanyang mga apostol. Kaya kailangan may kumpabaang loob. Kung magserbisyo ka, mag-aalagad ka, kailangan hanapin yung pinakamababa, no? Ibig sabihin, pinakababa talaga, maging alipin ka para yan ang tunay daw na paglilingkod. Hindi yung may posisyon. At tandaan po natin mga kuya, sa panahon nga ni Kristo, mahalaga yung posisyon, karangalan, no? At yung tawag nito, yung ano nila, yung posisyon nila at para karangalan daw, no? At yung ano nila, no? So sa panahon ni Jesus, mahalaga talaga yung, kaya nga pinagsabihan sila ito, hindi tama talaga po mga kakuya. Hindi sila pwede tawaging ama talaga dahil nga napagmataas sila, no? Na pinakamataas rurok, no? Kaya nga si Kristo kini-question niya na hindi dapat ganyan, no? Kaya tinuturuan ng mga kanyang apostol na pagdating nga sa Kwaresma, tinuturo natin ang sipa nandyan, no? Nagpaalala talaga na mga pare, mga obispo, lalo na ang ating Santo Papa, hinuhugasan yung paa pagdating ng Kwaresma po mga kakuya, no? Mga nagbabalik loob, dating kriminal, no? Na talagang yan ay tanda ng kumbabaang loob po mga kakuya. So ano ba kapag words for words, ano daw? Ano mga fallacies ang ano dito? Ang mangyayari, no? Fallacy of equivocation po mga kakuya, pagbabago ng kahulugan ng salita. Ang ikalawa, fallacy of context to me. Pagkuha ng talata sa labas ng konteksto.
Ang ikatlo, ito yung ikatlo po mga kabayan, mas matindi rin to, false dilemma, maling pagpipilian, no? So, ibig sabihin, kung tinawag na fathers ang pari, ibig sabihin ba, sinuway na agad ni Kristo, hindi nito isinalang-alang ang ibang paliwanag. Maaring titulo ito sa espiritual na paggabay, hindi sa pagsamba po, mga kakuya. So pero mahalaga pa rin ang may mga Kristiyano na iba ang interpretasyon sa Matthew 23 verse 9 at pinili nilang huwag gamitin ang ganitong titulo. Ang mga debate ay talagang ang kahulugan ng konteksto, hindi lang mismo ang salita po, mga kakuya. So, biblical ba? Bawal ba talaga? Kasi pinaliwanag na po natin mga kuya, ano ang pagkakaiba ng turo ng Catholics, no? Ayon sa Catechism ng Catholic Church, paragraph 110, no? Na tingnan natin, lalo na po sa mga Katoliko, tingnan daw ang una, ito'y tinatawag ng mga kuya nga na history critical question. 3 question, sino nagsulat, bakit niya sinulat, anong estado noon, o sino audience na ang kausap dito, no? Lalo na sa author, no? Sino ang kausap ni Kristo dito. Kaya nga, napakahalaga yan. Kaya para hindi daw tayo ma-out of context. Sa versos naman ng anti-Catholics, ginamit nila words for words, kaya ito ang nangyayari. Maraming mga palasi ang nangyayari po mga kuya. Ano yung mga palasi kanina? Fallacy of contextomy, no? Fallacy of equivocation, no? So, yung katlo, false dilemma, maling pagpipilian. Ibig sabihin, kung pagkabang nangyayari, isa lang ang kahulugan ng Ama, no? Pinaliwanag natin kanina, may Ama, spiritual na Ama, may Ama tayo na Diyos sa langit, tag-iisa, no? May Ama na Ama, na yung Ama natin, baylang Ama na pisikal na Ama natin, no? So, may Ama ng spiritual na gabay sa pananampalataya, no? So, ang tanong dito po mga kakuya, biblical ba ang itong pagtawag ng Ama? Ito ba ay biblical o hindi? Yan po ang ating pag-uusapan po ngayon po, mga kakuya, no? So, napakaganda po mga kakuya na talagang alam natin, no? So, kaya nagpasalamat ako sa space, no? So, we're Paris in Evangelization School na talagang the best. Marami kayong matutunan po mga kakuya sa pag-aaral patungkol po sa Biblia po mga kakuya, no? Napakaganda, no? So, napakasimple lang. Pag magbitaw sila ng Bible verse, for example, itong Matthew 23 verse 9, bawal lang tawaging Ama. 3 question lang. Sino nagsulat? Bakit niya sinulat? No? Anong estado noon? Bakit niya sinulat? O sinong audience noon? No? Yan, ang 3 lang yan, masasagot na walang, hindi ka ma-out of context po, mga kabaya. So, ang tanong dito po, mga kuya, biblical ba ang pagtawag ng Ama o Fathers po mga sa Biblia? No? So, talagang yan pang hanap nila. Gusto nila, litra po litra eh. So, hindi natin, hindi aral ng Katoliko na litra po mga kakuya, no? So, sasabayan lang natin nila, biblical ba ang pagtawag ng Ama? No, bawal nga ba ang pagtawag ng Ama? So, Happy Father's Day, no? Bukas, no, mag-celebrate tayo ng Happy Father's Day po sa ating mga kakuya. Ayon po dito sa 1 Corinto chapter 4, verse 15, ano bang sabi dito? Sapagkat magamat mayroon kayong 10,000 tagapagturo kay Kristo, ay hindi marami ang mga ama, sapagkat ako ang nagiging ama ninyo kay Kristo Jesus sa pamagitan ng Ebanghelyo. Biblical naman pala. Tinawag ni San Pablo ang sarili niyang ama, si San Pablo. Diba? Napaka-biblical naman pala. Si San Pablo tinawag ang kanyang sarili na ama sa espiritual na paraan dahil siya ang naging instrumento sa kanilang pananampalataya, no? Si San Pablo ang apostol ng mga hintil. Tinawag niya ang sarili niya bilang ama sa pananampalataya. Ito tinatawag spiritual fathers po, mga kakuya. So ano bang sasabi kung gusto nila, litra por litra? Mayroon tayong nabasa. Ibig sabihin po mga kakuya, dito pa lang, butata na ang mga interpretasyon ng mga anti-Catholics. Kaya nga, kapag words for words kasi, ay maraming fallacy ang mangyayari. Kanina tinatalakay, mas marami pa yun.
fallacy equivocation, fallacy of context to be, no? Fallacy of false of dilemma po, mga kakuya. Yan po ang mangyayari kapag litra por litra ang hanap natin po, mga kakuya. No? So, kaya nakakalungkot lang. Ito mga anti-Catholics, talagang magaling lang silang bumanat ng bumanat na wala naman sa konteksto. Kaya ako nalulungkot talaga ako sa mga ganitong mga anti-Catholic sa banat ng banat. Hindi. Kaya sabi ko, minsan natatawa na ako kapag, ay nako. Tapos, Church of God, Iglesia ni Cristo, kasi may mabasa, mga ganun. Sus, kung gamitan mo ng history critical question, sino nagsulat, bakit niya sinulat, anong estado noon, bakit niya sinulat, sinong audience, yan ay butata na talaga sila po, mga kakuya. Kasi hilig silang litra po litra. Pag ito ang babasahin mo, litra po litra, tinawag ni San Pablo, sarili niyang ama, anong sabi nila? Ay, maling sali yan, Brad. Tingnan mo. Sana yung aral ng mga ganito, nakakatakot yung mga ganitong aral. Kung nanindigan ka ng litra po litra, kung may mabasa dito ng litra po litra, anong sabi? Maling salin yan, Brad. Ngayon, kung mali ang salin, ano ang tama ang salin? Hanggang puna lang sila, pero walang sagot. Ganun kasi ang nangyayari po, mga kakuya, na talaga nakakalungkot. Nakakalungkot po, mga kakuya. Kaya nga tayo, mga Katoliko, tawagin natin fathers ang mga pari dahil sila ang spiritual guide natin. Sila ang spiritual fathers natin. Sila ang nag-guide sa atin bilang mananampalataya. Kaya tinatawag natin silang ama sa pananampalataya po, mga kakuya. San Pablo nga, mas matalino pa sila kay San Pablo. Si San Pablo nga, tinawag ang sarili niyang ama nga eh. Tandaan nyo, sa 1 Corinto chapter 4, verse 15, sapagkat magaman mayroon kayong 10,000 tagapagturo kay Kristo, ay hindi marami ang mga ama, hindi daw marami ang mga ama, sapagkat ako ang naging ama ninyo kay Kristo Jesus sa pamagitan ng Ibanghilyo. Tinawag ni San Pablo ang kanyang sarili na ama sa pananampalataya po. Mga kakuya, mas magaling pa sila kay San Pablo? Kaya nga iwan ko na lang. No? Kaya nakakalungkot po, mga kuya, na talagang self-interpretasyon ba sa Biblia. Kaya mahirap talaga ang tagapagturo nila ay wala ding authority. Kaya nga ang nangyayari to sa Biblia po, mga kuya, na akay ka ng akay, kapwa kay mahulog doon sa bangin. Bakit? Kapwa kay, ang inakay mo ay bulag. Ang tagapagturo, bulag. Anong mangyayari sa inakay mo? Hindi sa inakay ka para nahulog tuloy kayong dalawa doon sa bangin. Bakit? Dahil sa mga self-interpretasyon sa Biblia, itinuro mo naman sa tagasunod mo, ay nakinig din sa'yo, ay maling-maling interpretasyon, ay kapwa kay mahulog doon sa bangin. Kaya po, mga kuya, talagang mag-ingat po tayo at pag-aralan at talagang palalimin pa natin ang ating panampalatayang Kristiyano. Kaya marami na talaga ito, lalo na dito sa amin dito. Nako, napakarami na nila. Mga Mormons yata ito at minsan may mga Amerikano pa. Nag-ikot-ikot na talaga dito sa bahay. Kaya nga ako, ipanalangin ko rin na sana, mga ganitong vlog, sana maging full-time na ako. Sana ipinanalangin ko rin yung sarili ko na para bang mapantayan kong lugar ko at mamonitor ko yung lugar ko dito, may stable akong na pinansyal. Yan lang yung pinagdasal ko talaga para maging stable ako sa ganitong gawain. So sa ngayon talagang financial problem ay kailangan talaga natin kumayod po, mga kakuya. Kaya nga nakakalungkot lang. Marami na dito nag-ikot-ikot to, nagbaybahay na. So nako, nakakatakot, ako ang nalulungkot po, mga kakuya. So una biblical ba ang pagtawag ng fathers? Biblical po, mga kuya. Ayon po di kay San Pablo. Tinawag ni San Pablo ang kanyang sarili na ama sa pananampalataya o ama, spiritual fathers po, mga kakuya. Ikalawa, sa Roma chapter 4 verse 16, anong mababasa natin dito po, mga kakuya? Ano ang mababasa natin dito sa Roma chapter 4 verse 16? Upang ang pangako ay maging tiyak sa lahat ng lahi, kay Abraham na siyang ama nating lahat. Ibig sabihin, paliwanag ni Abraham na tinatawag na ama
ng mga sumasampalataya. Isipin mo naman yan. Tutulan nila ito po mga kakuya. Kaya nga nakakalungkot itong mga anti-Catholics. May mabasa naman. Sasabihin naman, ay maling salin yan. Isipin mo, yung mga anti-Catholics, mababaw ba? Yung ano na pag nasupalpal mo, maling salin yan. Isipin yung mga ganun po mga kakuya. Kaya nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Ipagdasal din talaga natin sila pumawa. Kasi nga, di bali na ma-scam tayo ng pera, na-scam tayo ng mga jowa natin dyan, kung may mga jowa tayo, ma-scam tayo sa lahat ng bagay dito sa mundong ito. Di bali na ma-scam tayo dyan. Huwag lang tayo ma-scam sa tunay na pananampalataya. Huwag lang tayo ma-scam pa sa turo ng mga bulaang propita na scam tayo dahil doon naniwala tayo. Yan ang pinakadelikado po mga kakuya. Di bali na may scam tayo sa lahat, wag lang ang tunay na pananampalataya. Oh. So anong sabi? Si Abraham ay tinawag na ama ng mga sumasampalataya po mga kakuya. So isa rin yan sa mga Bible verse sa Roma chapter 4 verse 16 po mga kakuya. Ano pa? Sa Lucas chapter 16 verse 24. Anong mababasa natin dito? Ama, Abraham, mahabag ka sa akin. Uy, isipin mo. Sa Lucas chapter 16 verse 24, Ama Abraham, mahabag ka sa akin. Isipin mo naman yan. Tapos sabihin mo, hindi biblical. Sabihin mo, maling salin. Tinawag si Abraham na Ama Abraham, isang kwento ni Jesus po mga kakuya. Abraham na Ama Abraham, isang kwento ni Jesus. Yan po ang sa Lucas chapter 16 verse 24 po mga kakuya. So dagdagan pa natin dito po sa Ephesians 6 verse 2. Anong sabi dito? Igalang mo ang iyong ama at ina. Ano pala eh? Ginagamit ang salitang ama para pisikal na magulang. Pisikal na magulang natin. Episo, chapter 6, verse 2. Igalang mo ang iyong ama at ina. Tapos, sasabihin nila ngayon, ay, maling salin yan. Grabe talaga. Hindi ko maintindihan itong mga iglot na itong maling salin yan, Brad. Maling salin. Ay, nako. Maling salin yan, Brad. Maling salin. Kaya minsan nga, kalibati ako talaga yung Iglesia ni Cristo rito. Kung bawal tawagin ang ama, ang aming mga pari, ayon sa Matthew chapter 23 verse 9, anong tawag doon sa tatay mo? Sinabi ko doon, Tiyo, o Pablo, o Igyot. Anong sagot ng Iglesia ni Cristo? Ano ka na? Sabi niya sa akin, pilosopo na daw ako na milosopo. Hindi pilosopo yun, tanong yun. Kaya nga sabi, kinakaunter ko, kung bawal nga ayon sa Matthew chapter 23 verse 9, na tawaging ama ang mga pari, anong tawag sa magulang mo, yung ama mo? Tiyo, iglot, o ano pa yung tawag mo doon sa uncle? Kay tatay mo, uncle ang tawag mo. Hindi siya makasagot mga kakuya. Nakakawa na hindi niya masagot din. Anong sabi niya? Namilusopo ka na. Ay, paghihirap. Yan ang mahirap talaga kapag words for words po mga kakuya. So, kaya tandaan natin, kahit anong bato nila ng mga Bible verse, tatlo lang ayon sa Matthew, ayon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 110, anong sabi doon? Tingnan natin ang CCC 10, no? 110. Napakaganda ito. Kaya nga kung apply din natin ito, no? So ito ang mababasa natin sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 110, no? Anong sabi? Upang matuklasan ang layunin ng mga sagradong manunulat, tiknota, kailangang isaalang-alang ang mga kalagayan ng mga kanilang panahon at kultura. Ang mga giniri o uri ng pagsulat na ginagamit noon at ang paraan ng pagpapahayag
na karaniwan sa panahong iyon. Kaya nga, dito natin ang ibig sabihin ng Catechism ng Catholic Church, kapag nagbabasa tayo daw ng Biblia, hindi sapat na kunin lang ang isang talata ng hiwalay. Kailangan tingnan, una, sino nagsulat? No? Kanino niya ito isinulat? Bakit niya isinulat? Anong purpose? Author o purpose? Ano ang sitwasyon noon? At sino ang audience? Anong ibig sabihin ng original ng konteksto? Yan po mga kakuya, na para hindi po tayo maligaw po mga kakuya, no? So talagang napakaganda ang turo ng ating inang simbahan po mga kakuya, no? So talagang lahat ng ating tinuturo dito, nakakunik yan sa ating Catechism, the Catholic Church, no mga kakuya, sa CCC natin. No, kaya hindi tayo pwede mag-interpret nga ng Biblia na hindi tinuturo ng ating Catechism. No? So, mababasa din yan sa Virtum, Virtum ba yun? Virtum, number 12. So, mababasa rin yan sa tinatawag na Second Vatican Council. No? So, itong Virtum Domini sa parang Apostolic Exhortation, si Pope Benedict tungkol sa kung paano maunawaan ang Biblia, no? So, yan po yan, no? Sa Verbum Domini, paragraph 12, Apostolic, tinatawag na exhortation ni Pope Benedict XVI tungkol kung paano manawaan ang Biblia. So, ang sabi nito, ang Biblia ay hindi lang isang aklat na galing sa tao, ito ay salita ng Diyos na ipinahayag sa pamagitan ng mga tao. Ikalawa, ginagamit ng Diyos ang mga manunulat ng Biblia sa kanilang panahon, kultura, wika at paraan ng pagsusulat. Ikatlo, kaya kailangan pag-aralan ang historical, ito'y tinatawag naman na historical at literary context para maunawaan ang tunay na mensahe. So, kaugnay po yan sa CCC, paragraph 110, bago bigyang kahulugan talata daw, tingnan muna ang intensyon ng manunulat at kalagayan ng panahon. So, kaya dito natin masasabi po mga kakuya, ang mga anti-Catholics, puro lang talaga banat ng banat at hindi talaga pinag-aralan kung ano ang konteksto. Kaya ako ay nalulungkot po talaga mga kakuya na talagang ipagdasal po natin po mga kakuya na talagang ako rin ay nalulungkot din po mga kakuya pagdating sa kanilang pag-unawa ba sa Biblia. Nakakalungkot, nakakaawa. No? Kaya nga talagang ipagdasal po natin mga kuya ang kanilang kaluluwa kasi nga sila din ay biktima din talaga sila dito mga kakuya. So shout out, happy Father's Day bro. Si Irene pala ito, no? Si Ronel, no? Happy Father's Day bukas, no? Si Joven, no? Watching, no? Si Brother Romeo Agi Magilang Mahinay. Wasing bro, kumusta ka na brother? Romeo sa safety ng Bulacan. Ito si Brother Romeo, no? So yan lang, no? So si James Rigario Sabino, watching, thank you po, shout out po sa inyo. So ulitin ko natin para bago tayo magtatapos po mga kakuya, bago daw natin gamitin bago natin tingnan ang Biblia, lalo na binabato, ginagamit ng mga anti-Catholics, no? Matthew chapter 23 verse 9, kailangan tatlo, dito yung tawag na historical critical question, tatlong question muna. Una, sino nagsulat, bakit niya sinulat, o purpose, author, purpose, anong estado noon, anong estado noon, ano ang pangyayari noon, sino ang audience, sino ang kausap sa author o nagsulat po mga kakuya. So pag yan ang ginagamitan natin po mga kakuya, hindi tayo talaga maliligaw, no? So kaysa doon sa words for words, anong resulta kanina? Fallacy of contextomy, fallacy of equivocation, fallacy of false dilemma po mga kakuya. Kapag words for words o litra por litra ang ating hahanapin. Kaya nga magkaroon ng out of context po mga kakuya. So biblical ba ang pagtawag ng pari? So ulitin ko dito sa 1 Corinto chapter 4 verse 15, sapagkat magamat mayroon kayong 10,000 tagapagturo kay Kristo, ay hindi marami ang mga ama, sapagkat ako ang naging ama ninyo kay Kristo Jesus sa pamagitan ng Ebanghelyo. So tinawag ni San Pablo ang kanyang sarili na ama. Ito tinatawag spiritual fathers po mga kuya. So sino ang mas matalino? Yung mga
mga anti-Catholics, si mga founder nila, si Manalo, si Eli Soriano, sino pa, si Kibuloy, no, si Edie Villanueva, mas matalino pa sila kay San Pablo, na si San Pablo tinawag yung kanyang sarili na ama sa pananampalataya po mga kakuya. Ayon po yan sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15 po mga kakuya. Sa Roma chapter 4 verse 16 naman, upang ang pangako ay maging tiyak sa lahat ng lahi kay Abraham na siyang ama nating lahat. Siyang ama nating lahat. O, tingnan mo. No? So, si Abraham ay tinawag na ama ng mga sumasampalataya po, mga kakuya. So, ay po yan sa Roma chapter 4 verse 16. O, tingnan nyo. Sino ang matalino? Ang mga anti-Catholics, mas matalino pa kay Abraham. O, di ba? Sila ang hindi. Sila ang unbiblical. Tayo, mga Katoliko, ay biblical man pala. Pero hindi natin turo ng litra po litra. No? So, kailangan lang natin ng historical critical question lang. 3 question lang po mga kuya. The key 3 questions lang po mga kuya ng talagang gagamitin lang natin ito. Sa Lucas chapter 16 verse 24, Ama Abraham, mapagka sa akin. No? Tinawag si Abraham na Ama Abraham sa isang kwento ni Jesus po. Mga kuya, sa Ephesians 6 verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina. O, utos naman yan eh. Nasa 10 commandments nga yan eh. Igalang mo ang iyong ama at ina. Kung ngayon, kung bawal pala sa kanila ito, eh nasa 10 commandments, dito pala, nagkasala na sila. Utos mismo ito ni Kristo eh. Ibig sabihin, sa 10 commandments, nagkasala ng Iglesia ni Kristo sa mga tutol, sa pagtawag ng ama sa ating mga kaparian. Dito pa lang, namumuhay sila makasalan kasi nga hindi na ginagalang ito. Utos ito, 10 commandments eh. Oh, ay paano yan? Magkasala kayo lalo sa Diyos, no? So, talagang Happy Father's Day sa ating lahat po mga kabayan. Salamat sa nag-stay sa ating live sa gabing ito. So, bago kami matulog, no? Bukas maaga kami sa aking mga anak at maghuhuli rosary kami bago kami matulog po mga kaya. Nag-live lang ako, saglit lang, tapos lang namin kumain. No? So nag-live lang ako ng saglit po mga kaya para ipahayag. Kasi para hindi rin sayang ating oras o panahon nandito tayo sa bahay. Dahil talagang busy-busy po tayo mga kuya. Na ipanalangin nyo rin na sana maging full na ito, maging buo na. Para bang tututukan ko na itong ganitong misyon, no? Na araw-araw tayo mag-live, magpunta-punta tayo dyan, mag-evangelization. Yan kasi ang pangarap ko. So ngayon, hindi yan matupad dahil talagang may kaunting financial problem pa talaga po mga ko. So isama niyo ako sa panalangin niyo na sana maging successful, na sana maging full na ito, maging buo na ang ating mission na ito, no? Gusto kong maging buo na ba para talagang dito kasi ako masaya po mga kuya pagdating sa ganito. So muli, maraming salamat at Prudio Iglesia po mga kuya. God bless at ingat po tayo palagi po mga kuya. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Prudio Iglesia po mga kuya. God bless. Happy Father's Day po sa ating lahat po mga kuya. God bless. Ingat po tayo. Salamat po sa nag-stay sa ating live.